Binaso nila ang aking affidavit at nakita ang nangyari. Kapalagay ko, nakakalungkot at nakakahiya na walang nangyari kay Becky Hill. Isa sa mga dahilan ng bagong paglilitis kay Alec Murdaugh sa pagkamatay na asawang si Maggie at anak na si Paul ay ang huradong kilala bilang Egg Lady. Ngayon, siya at ang kanyang abogado ay tinatalakay ang nakakagulat na opinyon ng mataas na hukuman ng Estado. Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix na nagmumula dito sa Columbia, South Carolina. Nakatayo ako sa harap ng Korte Suprema ng Estado. Dito, inilabas ang nakakagulat na opinyon, ang nakakabiglang desisyon na nagpawalang bisa sa kahatulan kay Alec Murdaugh sa pampatay sa dalawa. Noong 2023, napatunayan ng hurado na nagkasala si Alec Murdaugh, miyembro ng pamilyang matagal nang makapangyarihan sa batas sa South Carolina, sa pagpatay sa asawang si Maggie at anak na si Paul sa Moselle Hunting Estate. Pagkatapos ng pagirites, lumitaw ang seryosong tanong tungkol sa asa ni Becky Hill, ang clerk of court, lalo na sa usapin ng mga hurado. Umamin si Hill noong nakaraang taon sa pang-aabuso sa pampublikong tungkulin at perjury kaugnay sa paglilitis, pero hindi siya kinasuhan ng pakikialam sa mga hurado. Ngunit naniniwala ang ilan na dapat sana siyang kinasuhan, lalo na si Hurado 785. Si Myra Crosby ay tinawag na Egg Lady matapos niyang humiling na 100 itlog mula sa silid ng hurado matapos siyang tanggalin ni Hukom Newman bago ang deliberasyon. Bakit na ba? 100. Oo, 100 itlog. 100 itlog. Narito si Becky Hill sa pagdinig noong Enero 2024 na nagkwento tungkol sa pakikisalamuhan niya sa Egg Lady. Tinanong mo siya bago pa man siya suriin ng hukom, hindi ba? Tagalang-galang na hukom, hindi ko po siya tinanong. Natuklasan ko na ang clerk of court ay hindi ganap na kapani-paniwala bilang saksi. Si Miss Hill ay naakit ng tukso ng kasikatan. Sa huli, napag-alaman ng mga maestrado ng Korte Suprema ng South Carolina na mali ang ginawa ni Becky Hill. Ayon sa nagkakaisang opinyon, sa loob ng 6 na linggo ng unang bahagi ng 2023, nakatutok ang bansa sa Colleton County kung saan kinasuhan ang dating abogado na si Richard Alexander Murdaugh sa pagpatay sa asawang si Maggie at anak na si Paul. Mahusay na naipresenta ng Estado at depensa ni Murdaugh ang kanilang kaso sa hurado, habang maingat na pinamunuan ng korte ang masalimuot at high-profile na kaso. Gayunpaman, nauwi sa wala ang kanilang mga pagsisikap dahil si Rebecca Hill, ang clerk of court ng Colleton County, ay nakialam sa timbangan ng hustisya, kaya't ipinagkait kay Murdaugh ang kanyang karapatang magkaroon ng patas na paglilitis mula sa walang kinikilingang hurado. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Talagang binanggit ng mga maestrado ang Egg Lady sa kanilang opinyon. Ang Egg Lady, kilalang Hurado 785 ay iginiyit ang kanyang pahayag ayon sa mga mahistrado, taliwas sa testimonya ni Hill. 785 averred. Sa trial court hearing at sa affidavit na inattach ni Murdaugh sa kanyang musyon para sa bagong paglilitis. Inusisa siya ni Hill tungkol sa social media posts at kung nakipag-ugnayan siya sa dating asawa. Sa affidavit, sinabi ni Juror 785 na ipinaalam sa kanya ni Hill na alam ang takot niya tungkol sa dating asawa na tinanong ng mga alagad ng batas ang dating asawa tungkol sa mga post. Nag-alok na ibalik ang mga restraining order na inihain ni Juror 785 laban sa kanya at nag-isip na malamang na naimpluwensyahan ng mga Murdaugh ang dating asawa nang tumawag ito kay Juror 785 noong umaga ng hatol. Sinabi ni Juror 785 na tinanong siya ni Hill kung may balak silang bumoto ng guilty o hindi at sinabi rin ni Hill na puro kasinungalingan ang lahat ng sinabi ni Murdaugh. Bago tumestigo si Murdaugh, sinabi ni Hill sa mga juror na huwag magpaloko sa ebidensiyang ipinakita ng mga abogado ni Murdaugh. Kaya gusto kong ipakilala ang Egg Lady. Siya si Myra Crosby at siya rin ang may akda ng Enough is Enough. Myra, maraming salamat sa pagpunta mo. Kumusta ka na? At ano ang opinion mo tungkol sa desisyon ng Korte Suprema na pawalang bisa ang hatol kay Alec Murdaugh? At sa tingin ko, 100% itong makatarungan. Hindi ko siya kilala. Pero hindi siya nag-isip na iba. May hustisya tayo.
para sa hurado ng mga bata. Alam mo, naalala ko yung pagdinig noong Enero ng 2024 kung saan hindi ka pinayagang magpatotoo ni Hustisya pero tinanggap ang iyong affidavit at tinanong si Becky Hill tungkol sa mga naging pakikisalamuhan niya sa iyo. Ano ang naramdaman mo tungkol doon matapos mong mapanood ang pagdinig na yon? Nagalit ako ng una kasi alam mo, akala ng lahat na gusto ko lang yumaman. Sa pagsusulat ng libro, Hindi ko sinulat ang libro ko hanggang matapos ang pagdinig sa ebidensya kung saan tinanggihan ako magsalaysay ng kwento ko. may ebidensya ako na inaabuso ako ng deputy at mali iyon. Sa napakaraming paraan. Ang sinabi niya sa stand na yon ay puro kasinungalingan na ginawa lang niya para sa isang kaso ng perjury. Pinagdaanan namin ang buong pagdinig. Napapasalamat ako sa mga maestrado ng Korte Suprema na binasa nila ito ng bawat salita. Binasa nila ang pangunahing ulat, binasa nila ang aking affidavit, nakita nilang nangyari. Sa tingin ko, nakakalungkot at nakakahiya na walang nangyari kay Becky Hill. Well, nagkaroon naman siya ng mga kasong inamin niya tulad ng perjury, misconduct in public office at obstruction of justice. Pero hindi siya nakulong. Yan bang ibig mong sabihin? Hindi, ang sinasabi ko, dapat talaga siyang inimbestigahan para sa jury tampering. Sabi nila, kulang ang ebidensya para kasuhan siya ng jury tampering. Ang hirap paniwalaan yan, lalo na't nakita yan ng Korte Suprema. Sinabi nila yon, alam mo, sa isang kautusan. Itinuro nila mismo. At wala namang nangyari. Binanggit ka nila, ikaw mismo, ng mga mahistrado sa opinyon at ito ay isang nagkakaisang opinyon. Hindi lang ito 3 sa 5. Lahat silang 5 ay nagkasundo na si Alec Murdaugh ay karapat-dapat magkaroon ng bagong paglilitis at na si Becky Hill ay nagkamali at mali ang ginawa niya sa hurado. At binanggit ka nila sa kanilang opinyon. Nang mabasa mong binanggit ka talaga nila at isinama ka sa kanilang desisyon, ano ang naramdaman mo? Walang anuman, naramdaman kong nabigyang katarungan ako nang magsimulang. Tinatawag ako ng press ng iba't ibang pangalan at mga bagay na sinasabi tungkol sa akin at sa kwento na ikinuwento. Ramdam kong nabigyang katarungan ako. Ano ang mga bagay na sinabi tungkol sa iyo? Na hindi ako kapanipaniwala. Maraming kwento tungkol sa akin na nagsusulat daw ako para kay Ginong Murdaugh habang nakakulong siya. Hindi ko pa siya nakilala. Nakita ko lang siya sa korte. Iba-iba ang sinabi nila at paulit-ulit nilang sinasabing hindi ako kapanipaniwala. Sinasabing sinungaling ako na kinakausap ko raw siya at ang isa pa, pati pinag-uusapan ko raw sila. Mali yon. Tinanong ng isang mahistrado si Miss Hill tungkol doon at nagsinungaling siya sa pakikipag-usap sa akin. At sinabi niya sa reporter nung tinanong siya ng isang mahistrado tungkol doon at sinabi, "Oh, ikaw ba, alam mo, sinabi ni Miss Newman na hindi siya masaya na kinakausap mo ako." Itinanggi pa rin niya yon. Kaya ang ibig ko sabihin na yon sinasabi ng opisina ng Attorney General na isa lang itong pagkakamaling, walang naging epekto. Hindi ito isang pagkakamaling, walang naging epekto. Oh, panandalian at hangal, sa tingin ko, ang tawag nila sa mga sinabi niya ayon sa kanilang argumento. Ano, ikwento mo muli noong unang lumapit sa iyo si Becky Hill. At ito ay sa pamamagitan ni Ginoong Bill, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Opo ma'am, nasa jury room kaming lahat nang pumasok si Ginong Bill at tinawag ako, sabi niya kailangan kanya makausap. Kaya umalis ako sa jury room at dinala niya ako sa isang pribadong opisina at doon niya ako tinanong tungkol sa sinasabing Facebook post na hindi naman nakita. At ano ang nangyari sa pag-uusap na yon? Hiniling ko ipakita niya yon pero hindi niya makita. Tinanong niya kung may komunikasyon pa kami ng dati kong asawa, kung uminom ako kasama siya, at kung nagbigay ako ng opinyon tungkol dito. Sinabi ko noon na higit 10 taon ko nang hindi nakita ang dati kong asawa. Ginamit niya ang telepono niya para tingnan ang Facebook ko.
Nag-login ako at sabi niya, tingnan natin kung may ibinahagi ka tungkol sa asawa mo. Sabi ko, hindi ko maipapakita sa'yo sa Facebook page ko dahil nakablock ako at sinabi ko sa kanya na shinare mo ang sayo laban sa kanya at talagang natakot ako. Tinanong niya ako, nakapag-desisyon ka na ba tungkol kay Alec? Alam mo, kung may napag-desisyon na ba ako tungkol sa hatol? At sinabi ko, hindi pa. Sabi ko, alam mo, gusto ko lang marinig ang lahat. Hindi pa ako sigurado ngayon. Akala ko tapos na yon, pero hindi pa pala. Nang hapon na yon, talagang natakot ako. Bumalik kami sa loob ng korte. Nagkakaroon ako, alam mo, ng ideya na ilabas ito. Tungkol sa'yo, meron ako. Nag-break kami nung hapon na yon. Bumaba ako para manigarilyo kasama ang iba. At halatang upset ako. Pinakiusapan ko ang isang opisyal na tawagin si Becky kung nasaan kami. At bumaba siya at pinakalma niya ako na si Glad. At hindi ko alam kung Colleton County nga ba. Lahat sila lumabas at kinausap ang dati kong asawa. Lasing siya at sinabi niyang tinanggal na niya ang post. At sinabi niya na pinagdaanan niya ang lahat. Sa tingin ko, may listahan sila. Pagdating niya sa korte, sinuri nila siya at tiniyak niya sa akin na hindi mababanggit ang pangalan niya. Anong naramdaman mo nang pinabalik ka sa opisina ni Hukom Newman at tinanong? Tinanong niya ako pagdating ko ron pero di ko alam kung ano ang dapat o di dapat kong sabihin. Pero tinanong niya ako nung pumasok ako doon dahil alam ko kung bakit ako nandoon. At sinabi ko, kwarto ito ni Becky, ako ang kapatid niyang babae. At tinanong niya, sabi niya, Nakausap ko na ba ang dati kong asawa? Sabi ko, hindi ko alam na kasama mo siya. At sabi niya, well, alam mo, nagkaroon kami ng magulong diborsyo at kumuha ako ng restraining order. Nagulong na talaga ako. at inalis ka niya, parang, at ayan sa transcript, alam mo, parang sinasabi nila na kinausap mo ang mga nangungupahan mo tungkol sa kaso. Matindi rin ang sinabi ng mga nangungupahan ko na gusto namin. Kaya mula ngayon, susundan mo ba ang kaso nito? Ano ang gagawin mo? Ano ang mga plano mo? Ipanpapatuloy ko na lang ang buhay ko. Sinulat ko ang aklat, gaya ng sabi mo, dahil tama na, sobra na, para maikwento ko ang aking kwento. Alam mo, ibig kong sabihin, maraming nagbago dahil sa food bank at yun ang ginagawa ko. At para sa kanya na mapatay, itinagdarasal ko ang pinakamabuti para sa kanya. Sana ay magkaroon siya ng patas na paglilitis. At saka sa kasamaang palad, hindi ko iniisip na may mangyayari kay Becky Hill dahil sa ginawa niya sa sarili niya. Pero dapat talaga siyang kasuhan. Para sa pakikialam sa hurado. Opo, ma'am. Sa tingin mo ba si Alec Murdaugh? Sa tingin mo ba inosente talaga siya? O hanggang ngayon, may opinion ka ba tungkol doon? 6 na linggo ka nga doon sa paglilitis. Hindi ka nakapag-deliberate. Sa palagay mo ba, inosente talaga siya? Sa tingin mo ba napatunayan ng Estado ang kaso nila? Wala akong opinion kung siya ay nagkasala o inosente. May mga tanong pa rin ako hindi nasasagot para... Hanggang ngayon, ano ang mga tanong? Ang una kong tanong ay, alam mo, Bakit walang natagpuang mga sandatang ginamit sa pagpatay? bakit nagsinungaling si Sled tungkol sa baril? Alam mo, kung may sapat ng ebidensya para magsampa ng kaso sa pagpatay, ganun na yon. Kung sinasabi mo meron ka na, bakit mo pa kailangan sabihin? Wala ka naman pala noon. Kasi masyadong maraming tanong, hindi natutugma ang timeline para sa ako at may mga tanong ako tungkol doon. Mga tanong na sana nasagot kung nandoon ako sa loob ng jury room. Valid naman ang mga tanong na yon at gusto ko sanang marinig lahat bago ako magdesisyon. So tingin ko, yun ang dapat gawin ng isang hurado. Kaya, Myra, iginigiit mo na dapat talagang kasuhan si Becky Hill ng panghimasok sa hurado dahil sa opinyon ng mga mahistrado ng Korte Suprema. Naniniwala akong dapat talaga. Myra Crosby, maraming salamat. Pinahalagaan ko ang oras mo. Salamat. Ngayon, ipakikilala ko si Joe McCullough. Abogado siya ni Myra Crosby. Kinakatawan din niya si Jersey at dating kasosyo at matagal ng kaibigan ng abogado ni Alec Murdaugh na si Dick Harputlian.
Salamat, Joe, sa pagsama mo sa amin dito sa Korte Suprema. Ano ang iyong reaksyon, una sa lahat, sa kaso na ibinalik at ipinag-utos na magkaroon ng bagong paglilitis? Hindi nakakagulat. Batay dito, bahagi na ako ng kaso nito bago pa magsimula ang paglilitis sa pagpatay. Alam ko na ang lahat bago magsimula ang paglilitis habang pinapanood ito. At matapos mapanood ang mga argumento sa Korte Suprema, kaya hindi naiiwasan ang ganitong opinyon. Ito ay hindi kapanapanabik. Resulta, pero isang kawili-wiling opinion. Isang kawili-wiling opinyon dahil pinuna nito si Becky Hill. Sinasabi rito na inilagay niya ang kamay o daliri sa timbangan ng hustisya na sa tingin ko ay nakita nating lahat sa pagdinig noong Enero ng 2024. Alam mo, isang opinion na yon sa pinakamagagalang na pagpapawalang bisa na nabasa ko sa loob ng 49 na taon. Walang talagang tinamaan dito maliban sa clerk ng korte. Interesante sa akin ang kaso at opinyon. Talagang marami nito. Paghamak tungkol sa maling ginawa ng clerk ng korte. Sa totoo lang, kung papayagan ninyo ako, ayon sa footnote at pamagat ng kanyang libro, lumalabas na abala si Hill sa likod ng mga pintuan ng hustisya, sinisira ang integridad ng sistemang panghustisya na dapat niyang pangalagaan. Diretsahang pinuna ng Korte Suprema siya. Yun ang ibig kong sabihin. Ang bagong paglilitis at pagpapawalang bisa ng desisyon ay dahil sa kanyang maling gawain. O tinatalakay rin dito sa 7 pahina ang mga isyong pinansyal. At ang sinasabi ng ilan ay pagkakamali ng hukom. Ang iba naman ay magsasabing sumobra ang prosekusyon. Nagbigay ng labis na ebidensya na alam nila o dapat nilang alam na lampas na sa nararapat at magdudulot ng pagkiling at maaaring magresulta sa bagong opinyon. Kung walang panghiimasok sa hurado, di ako sigurado kung sapat ang mga usaping 404B para sa bagong paglilitis. Narinig na natin si Myra kanina, pero kumusta naman si Jersey Mandy? Well, magana ang pakiramdam ni Mandy. Nai-stress pa rin siya. Hindi niya gusto ang ganitong atensyon. At sa katunayan, nagsimula ang papel ko bilang abogado nila, abogado ni Myra Crosby at ni Mandy dahil sa hiling nila na ako ang mamagitan at pagkayasap sa media na huwag silang kausapin. Sa isang punto, sa tingin ko, nararamdaman nila na dahil sa asal ni B.B. Hill, naramdaman nilang dapat nila akong kausapin tungkol doon. Dapat na mabasa ang impormasyong yon at naging matapang sila dahil naramdaman nila noon at ngayon, lalo na kayong napatunayan na hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis. Ano ang itsura ng ikalawang paglilitis para sa iyo? Dahil magiging ibang-iba ang paglilitis na ito dahil ang ebidensya ng mga krimeng pinansyal ay papayagan, pero hindi kasing dami ng dati. Bilang tagausig at abogado ng depensa sa halos buong karera ko, nakapagawak na ako ng maraming kasong muling nilitis at mahirap talaga ito. Mahirap kasi parang inuulit lang dati pero may hamon din dahil may sinusundan kang script. Alam mo na ang ginawa ng kabilang panig noong unang paglilitis. Gumagawa ka ng mga adjustments, gumagamit ka ng ibang mga saksi, gumagamit ka ng ibang mga paraan. At may ilang mahalagang bagay na sa tingin ko ay makikita nating magbabago. Sa tingin ko, ibang motibo ang adopt ng Estado. Hindi na nila magkakaroon ng bentaha ng 1.5 linggong ebidensya ang pinansyal dahil di napapayagan ng susunod na hukom ayon sa Korte Suprema. Maaring mayroon silang kaunti nito, ngunit hindi yon sasapat para mapatunayan ang motibong yon sa paraang sinubukan nilang gawin noon o nagawa nga nila sa unang paglilitis sa pamamagitan ng paglikha ng pagkiling laban sa kanya. Sa tingin ko, makarakita pa tayo ng ibang motibo. Siguro, as I suggested at one point, tulad ng dati kong mungkahi, pansamantalang pagkabaliw na tinatawag din nating family annihilation. Masi-search mo yan sa Google, bihira lang makita. Sa totoo lang, ginamit yun ni Creighton Waters sa kanyang closing. Yung isa pang pagbabago, sa tingin ko, ay ang mga saksi. Si Cousin Eddie, ang sikat na Cousin Eddie, ay maaaring lumitaw bilang saksi ng Estado sa paglilitis na ito. Maraming usapan at inaabangan nung unang paglilitis kung magpapatotoo siya, pero nagpasya ang Estado na huwag siyang ipatawag. Tingnan natin ang susunod nilang hakbang.
Si Cousin Eddie, mukhang di pa rin naresolba ang kaso niya. Sa tingin mo ba, pinapahintay lang siya ng estado? Si Pinsan Eddie ay pwede mong sabihin nakabinbin lang o parang nililimlim siya ng estado gaya ng inayin sa itlog. Sa tingin ko, inaasahan nila ang panibagong paglilitis at gusto pa rin bukas ang kanilang mga opsyon. Talagang gusto ng Korte Suprema ng South Carolina na umusad ang mga kaso. Ayaw nilang tumatagal ang mga kaso. Kaya sa tingin ko, alam mo, sigurado akong gusto ni na Eddie at ng kanyang mga abogado maresolba ang mga kaso niya, pero pinili ng prosecution na wag muna itong gawin. Sa tingin ko, gusto nilang ireserba siya para magamit pa. Anong palagay mo sa pagbabago ng lugar ng paglilitis? Hihilingin ba ng depensa na ilipat ang paglilitis sa ibang lugar sa kasong ito? Sa tingin ko, ang mabuting kaibigan kong si Mark Tinsley ay naniniwala na dapat manatili ito sa Colleton. Hindi ako sigurado na sasanayon ang depensa dyan. Sa tingin ko, nag-aalala sila dahil napakaliit ng county kung saan napakarami ng lumabas tungkol sa kasong ito sa unang 6 na linggong paglilitis. Maaring maging halos imposibleng pumili ng mga huradong walang kinikilingan at objektibo. Kumbaga, wala pang nabubuong opinyon. Mangyayari ito. Magiging hamon ito dahil maliit ang county at kaunti ang tao. Baka tawagan mo na lang lahat sa Colleton County at magdasal na maging maayos ang lahat. Kailan mo sa tingin mangyayari ang paglilitis na ito? Aba, interesante ang tanong na yan. Inanunsyo ng Attorney General kahapon na balak niyang muling litisin ang kasong ito sa lalong madaling panahon. May 2 punturing lumalabas dyan. Una, sinabi niya na ang dahilan ng muling paglilitis ay para sa mga biktima. Hindi ako sigurado kung ang mga biktima sa kasong ito, ang pamilya Murdoch at ang pamilya ni Maggie, ay pabor sa panibagong paglilitis. Hindi ako sigurado dyan. Pero pangalawa, si Attorney General Wilson ay kasalukuyang nangangampanya para gobernador. Kaya ba niya maglaan ng 4 na linggo mula sa kampanya na yon hanggang sa eleksyon sa Nobyembre at umupo sa mesa ng mga abogado at mamahala sa takbo ng kaso gaya ng tila ginawa niya sa unang paglilitis? Malaking hiling yan. Kaya hindi ko alam. Hula ko ay 27 pero maaaring mali ako. Maring mali, maring tama. Maaaring tama pero sa tingin ko pareho silang naghahanda para sa digmaan bago mag-Nobyembre at handa na para dito. Sasaksi ba si Alec Murdoch sa susunod na trial? Alam ko mula sa napag-uusap na hindi lahat sa panig ng depensa ay sanayon sa desisyong yon at sa huli siyang nagpasya noon. Dahil mag-iiba ang takbo ng kaso, palagay ko magbabago rin ang usapan. At ang hula ko sa palagay ko ay hindi siya magtetestigo. At sa tingin ko, makikita natin sa kanilang body language nung nakaraan mula sa mabuti mong kaibigan na si Dick Harpootlian at Jim Griffin. Sa tingin ko, makikita natin sa kilos nilang dalawa na hindi sila natuwa sa desisyong iyon. Well, alam mo, nakausap ko sila at hindi ko pag-uusapan ang usapang yon. Pero sa tingin ko, sinabi na nila sa publiko na desisyon yun ni Gino Murdoch na isa siyang bihasang trial lawyer at naramdaman niya ang kaya niyang kumbinsihin maging mapanghikayat sa isang hurado. Kung mali man siya, marahil, base sa alam natin na yon, sa mga nangyayaring palihim, gaya ng paggiya ng clerk sa hurado, gaya ng kinikilala na ngayon ng Korte Suprema, maaring hindi na mahalaga kung gaano siya kapanghikayat. Sa ikalawang round na lang natin malalaman. Salamat, Jim McCulloch. Sige. At iyan na ang pagtatapos ng episode na ito ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy na nag-uulat mula sa Korte Suprema sa South Carolina. Magkikita tayo muli dito sa susunod.